na si Das Christopher. Asan po? Saan po si Das Christopher? Ayan, welcome ka Das, Christopher. Purihin ang Panginoon at ikaw ay naririto ngayon kasama namin at kaisa namin sa pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Welcome ka sa Jesus First Christian Ministries. So wala na po ba na mga bago? So ito lang. So purihin po ang Diyos. Si Das po ay ka-attend na ng Bible study. Tama ba? Hindi pa. Nakasama na ba si Das doon sa Bible? Hindi pa. First time talaga. Ngayon lang po natin nakasama. So purihin po ang ating Panginoon. So ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong pag-aaral naman po ng salita ng ating Diyos. At atin pong ipagpapatuloy yung atin pong tinalakay po nung nakaraang linggo. Dahil ito po ay mahaba, At ang atin pong tinatalakay ay pinamagatan po natin na kung hindi mababago. Alam niyo po mga kapatid, ang Christian po ay hindi lamang tinawag para iligtas. Kundi tayo ay tinawag para mabago o matulad sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung tayo tinawag lang para iligtas ng Panginoon, dapat nung tayo naligtas, kinuha niya na tayo. Di ba? Ganun lang po yung logic dun O nakakilala ka na sa akin, nanampalataya ka na, kukunin na kita. Pero hindi po ganun mga kapatid Ano po? Pag ang Kristiyano po, mananampalataya ay naligtas, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, yun po yung simula na kung saan yung tawag ng ating Panginoon sa atin ay simula po yun na kung saan yung layunin niya sa ating buhay ay magaganap habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya nga po yung utos sa mga alagad, yung mga mananampalataya ay pong gagawin? Tuturuan. Ang sabi nga ng salita ng Diyos tuturuan sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. So paano ngayon mababago at matutulad tayo sa ating Panginoon kung hindi naman tayo susunod? Ay matutulad lang po tayo sa ating Panginoon kung sinusundan po natin yung yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yes. Tandaan natin ang ibig sabihin ng Christian ay tagasunod ni Kristo. At walang sumusunod sa Panginoong Yesus na hindi natutulad sa Kanya. Kaya nga po nakikita yung Kristo, ang ating Panginoon sa buhay natin kung tayo'y namumuhay. Katulad ng ating Panginoon. So dito po sabi nga po rito, mahaba na po yung salaysay ng pagliligtas ni Yahweh sa tao mula pa nang mahulog ito sa kasalanan. Sabi sa Genesis 3. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng maaaring gawin upang mailigtas ang tao at ito ay maibalik sa Kanya at sa Kanyang mga layunin. So may layunin po ang ating Panginoon. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi naniniwala at ayaw magbalik loob sa Diyos. Ano yung mangyayari sa kanila kung magwakas ang kanilang buhay o datnan sila ng wakas na nakahiwalay pa rin sa Diyos? Diba? Ano yung mangyayari? Kasi nga, diba, nahiwalay yung tao sa Diyos nung magkasala. Diba? So ang layunin ng Diyos, maibalik siya. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po ipinapangaral yung mabuting balita. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kung hindi sila manampalataya?
anong magiging kahihinatnan nila? Ano? Kaya sabi nga rito, so atin pong paksain sa umagang ito, no? At basahin po natin muli yung pong Revelation o Pahayag 21, 1 hanggang 8. So sabi po rito, no, aking babasahin na lang. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Di ba, naituro po yan sa atin ni Kuya Ray. Ano, yung pong kahariang walang hanggan. Tama ba, Kuya Ray? Ano? Yung kahariang walang hanggan, eto na po yun, yung bagong langit at bagong daigdig. Sino po yung makakapasok lamang dyan? Kaya sabi dyan, wala na yung dating langit, daigdig, wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. So hindi pa po iyan nangyayari. Mangyayari pa lang po yan. Kaya lang, yung makakarating po doon sa tinatawag na kahariang walang hanggan. Yung makakasama po ron, doon sa bagong langit at bagong daigdig. Sino po yung makakasama doon? Yung makakabalik sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Amen? Yun lamang po mga nanatili, yung mga nagpatuloy, yung mga naging matatag, yung nagtapat sa Panginoon, at sila po yung makakasama dyan. Kaya sabi po rito, at sabing ganon, makakasama nila ang Diyos, sabing ganon, sabi dyan, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. So noon naman talaga, ang Diyos at saka tao ay magkasama. Magkapiling sila. Pero dahil nga sa kasalanan ay nahiwala yung tao sa Diyos. At ang Diyos ay humiwalay din sa tao. Pero pagdating na po rito, sabi diyan, makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. So magaganap uli. Mangyayari uli yung layunin ng Diyos na kakapilingin na ng Diyos yung tao. Habang panahon o sa walang hanggan. Kasi yun naman po talaga yung layunin ng Diyos sa simula't simula pa. Dahil nagkasala lang, lumayo yung tao sa Diyos, nagkanya-kanya yung mga tao, ginawa niya yung mga gusto niyang gawin, sa sarili niya, namuhay siya sa kanyang sarili, pero binigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos yung tao na makabalik. Kasi nga, dahil yung layunin talaga ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat, ay makapiling niya sa walang hanggan. Maliban na lamang kung hindi tayo nagpapabago, mga kapatid. Maliban na lamang kung tayo ay matigas ang ulo natin. Makikita po natin yan mamaya. At sabi pa nga dyan, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Diba? So mawawala na yung lahat ng mga bagay. Pati yung mga natin, mga imperfection natin, pati yung mga iniiyakan natin palagi, pati yung kung saan tayo ay nai-stress, sa buhay, mawawala na pong lahat yan. Kaya nga sabi, papahirin niya yung ating mga luha. Hindi na natin mararanasan pang muli yun. Yun sa walang hanggan. Tapos yung susunod, pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay.
magtatagumpay. Sino lang po yung magkakamit? Yung magtatagumpay. Saan? Saan dapat tayo nagtatagumpay? Ha? Tama. Sa pananampalataya. At yung sa pananampalataya ay napakaraming ano? Ang daming hamon. Ano po? Sabi, daming tukso. Ang daming mga kasalanan nandiyan sa paligid natin. Kaya kinakailangan tayo matulad sa Panginoon para mapagtagumpayan po natin yung lahat. Pagdating po sa verse 8, kita niyo po ito yung mga hindi na bago. Ito yung nagpatuloy sa kasalanan. Ito yung namumuhay sa kanyang sarili. Hiwalay po yan. Pero yung mga binanggit nung una, yun yung makakasama. Doon sa bagong langit at bagong daigdig. Kaya ang sabi niya, subalit malagim. Malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So ang layo, di ba? Doon sa unang mga binanggit, sa bagong daigdig, nando sa bagong langit, bagong daigdig, tapos yung pong bagong Jerusalem na kung saan ay doon naninirahan ng Diyos, di ba? Yung tahanan ng Diyos, nando po sa langit yun bababa dito sa daigdig na ito, na nirenovate na, binago na ng ating Panginoon. Ano po? At ilalagay niya dito, lalo-lalo na po sa Jerusalem, yung kanyang tahanan. At sabi ng Biblia, kakasamahin na nga ng mga tao, ang Diyos, sa walang hanggan. Pero dito, sa mga namumuhay na ganito, sana wala pong namumuhay sa ating ganito, Tanong mga kapatid, etong mga nabanggit dito sa verse 8, sa palagay niyo po, kahit Christian na, meron pa rin bang namumuhay ng ganito? Na Christian na? Meron po. Kahit sa Biblia, marami tayong mababasa. Kaya mapapansin nyo, ang salita ng Diyos, maraming correction sa church. Maraming pagtutuwid sa church. Mga kapatid. Kaya nga po babala babala po yan sa lahat, sa atin. Kasi may sabi pa nga sa Biblia na huwag kayong makikisama doon sa nagsasabing Kristiyano siya pero nakikiapid. Sabing gano'n po. Sumasamba sa Diyos-Diyusan, nagnanakaw, naglalasing. Sabi mo gano'n. Pero sinasabi niya na siya ay Kristiyano. Hindi natin pwedeng pagsamahin yon sa ating isang katawan na Kristiyano tayo, tapos ginagawa rin natin yung mga ganito. Hindi po pwede yun. Meron lang isang talagang Kristiyano. Ano yun? Ano nga yung ginagawa ng Kristiyano? Sumusunod. Mga kapatid. Kaya nga po may babala Mapapansin nyo, yung mga ganitong mga pangusap, siya, parang general. Hindi yung subalit malagim ang kasasapitan o kasasapitan ng mga halimbawa ng mga hindi sinabing ng mga hindi mananampalataya, ganon, o hindi sinabing mga Kristiyano siya dati, ganon,
Walang ganon. Ano ka agad? Diretso. Kay Kristiyano ka, kay hindi, o nagsasabi ng Kristiyano, o hindi. Ang sinasabi niya, subalit ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, ngayon pa naman mga kapatid, ang usong-usong aral at turo, ay basta pastor na nampalataya ka na sa Panginoon, ligtas ka na. Yan ang usong-usong aral. Kasi by faith lang, by faith. Ganon yung mga tinuturo ng marami ngayon. Ano? Samantalang ang tinuturo ng mga apostol, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Sasabihin naman ng iba nagtuturo, hindi pastor, yan ituro yan ni Pedro. Iba yung turo ni Pablo. Pinaghihiwa-hiwalay po nila. Pare-parehas lang po yun, mga kapatid. Pag binasa po natin ang Biblia, ang Panginoong Yesus tinuro yung pagsisisi. Si Apostol Pedro tinuro yung pagsisisi. Si Apostol Pablo tinuro yung pagsisisi. Kasi yung totoong nagsisi, yun yung mga nanampalataya. Yung mga nanampalataya sa Panginoon, mga nagsisi yun at tumalikod sa kasalanan. Kaya ganun po yung sulat, yung pagka nagsasalita na, sinasabi na yung salita ng Diyos, ng tuwiran. Hindi siya, yung parang merong mga kondisyon, parang ganon. Walang ganon, po. Kundi siya, diretsahan sinasabi. Pagka nakikiapid ka, hindi ka makakapasok sa hari ng Diyos. Kahit nagsisimba ka pa, kahit tapat ka pa sa iyong relihiyon, ayan ang sabi po, sabi diyan, ang magiging bahagi nila ay salawan na nagliliyab na asupre. Yung iba nangangaral, hindi po pastor, iba yung kasalanan ng Christian sa kasalanan ng hindi Christian. Ganon, ginugulo nila yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya maraming Christian, mga kapatid, Christian lang talaga sila sa pangalan. Pero wala sa buhay. Meron pa nga akong narinig, mga kapatid, pastor siya. Nagpapastor siya, pero meron siyang kinakasama. Baka sabihin niyo, sinisiraan niyo pastor yung pastor na yun. Hindi, kasi napanood ko lang siya sa mismo. Ito sa Facebook. Paano mangangaral yun ng holiness? Mga kapatid, kung ganun yung kanyang ginagawa. Sigurado hindi siya makakapangaral tungkol doon. Kaya kung lang po mga kapatid, yung klase ng pamumuhay natin, hanggang doon lang po yung ating mga sinasabi. Pinapangaral at itinuturo. O may advice. Kasi nagkukunwari lang tayo pagkasasabihin natin, alam mo, Brad, sister, dapat ganito. Tapos ikaw naman, yung sinasabi mo sa yung sinasabi mo, lang yon, kunwari lang yon, hindi totoo yon. Hindi mo masasabing talikuran mo yan, Brad. Hindi mo masasabi yun. Tumigil ka dyan. Hindi mo masasabi yon. Kasi ikaw mismo, ginagawa mo yon. Yung iba ganon, takot sila na sabihin yung katotohanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, sila mismo yung hindi gumagawa. Kaya dito po ating tatalakayin, di ba? Bakit nga ba inihiwalay ng Diyos o ihihiwalay ng Diyos ang mga hindi nakabalik sa Kanya? Kasi yung nakakabalik sa Kanya, mga kapatid, ay natutulad sa ating Panginoong Yesus.
Tingnan niyo po ha, pinag-aralan natin dito, no? Unang-una, sapagkat tuluyan na silang mawawalay sa layunin ng paglikha sa kanila. Bakit? Kasi nga, hindi sila nakabalik eh. Hindi sila sumunod sa Panginoon eh. Hindi sila tumulad, hindi sila nabago talaga. Yung kanilang mga buhay. Kaya sabi diyan, so may tiyak na layunin si Yahweh nang likhain niya ang tao. Hindi ito bungang isip lamang o pasyang emosyonal para sa kanya. Nilikha niya ang tao para sa kanya upang ito'y makapiling niya sa daigdig, sa walang hanggan o doon sa bagong daigdig. Sa gayon, maibabahagi niya rito ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa walang hanggan. Malinaw po ito sa salaysay ng paglikha sa tao. Tapos dito, hindi na wala. Lipat natin. Ayan. Sige pa. Hindi. Sige. Diretso. Ayan na lang. Sige. Sige pa. Hindi ko pala naalis. Mga dinaanan natin yan eh. Ayan ba yung dati? Hindi ba yung sinend ko kay Sister Angge? Yung sinin ko kaya, okay. Ayan, so bakit patuloy tayong binabago ng Diyos? Ito po ha, kaya po tayo, di ba? Sa church, kaya po tayo nagdi-discipleship. Kaya po tayo nag-Bible study. Kaya tayo men's gathering, women gathering, youth fellowship. Kasi walang ibang paraan para tayo patuloy na mabago, kundi yung makinig tayo ng salita ng Diyos. Sino po bang nagbabago? Yung salita ng Diyos. Kaya maraming hindi nababago, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming hindi talaga nakikinig. Pero nasa church. Maraming ganon. Kaya yung salita ng Diyos, mapapansin nyo, pag nagbabasa tayo, huwag kayong maging tagapakinig lamang ng salita. Di ba? Ganun po yung mababasa natin. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Di ba? Ganun po yung mababasa natin. Tapos parang binabasa lang natin siya. Hindi natin siya minsan inuunawa. Hindi tayo nagre-reflect, basta't babasahin lang natin. Parang ngayon, diba, nakikinig lang tayo. Tapos pagkatapos, wala lang. Parang ganon. Hindi talaga natin sinisikap na i-apply. Samantalang, ang gusto ng Panginoon, ay patuloy tayo niyang baguhin. Kasi nga, ang layunin niya, upang maibalik tayo sa original na layon ng ating pagkalikha. Ano yun? Kawangis ni Yahweh at kalarawan niya. Di ba? Nung likhain ng Diyos yung tao, nga lang sabi, at ating likhain ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating larawan. Di ba? Ano yung larawan na yon? Wangis na yon. Ang unang-una po ay yung kabanalan. Yung kabanalan. Tapos, nung magkasala yung tao, nasira. Kaya ang gusto ng Diyos, maibalik yon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabing ganon. Ano pa po? Upang ihanda tayo sa paghaharing kasama ng Panginoong Jesus sa walang hanggan. Kasi pag naghari ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ang makakasama lang ay yung mga tumulad kay Kristo. Mababasa po natin mamaya yan. Upang, upang tayo mapabanal at mapaging karapat-dapat sa piling ng Diyos sa bagong daigdig. Kaya nga po ang reflection nung ating pamumuhay dito, ang magsasabi kung tayo nga po ba ay makakarating doon sa bagong daigdig. Kasi kung yung pamumuhay natin dito ay hindi para doon sa bagong daigdig o doon sa pangwalang hanggan, ay ba't naman tayo aasa na mapupunta tayo doon sa walang hanggan?
kung ang pamumuhay naman natin dito ay hindi naman akma para doon. Amen? O, pangalawa, ano po? Bakit ba ihiwalay ng Diyos sa mga hindi nakabalik sa Kanya? Ano sabi diyan? Sapagkat ipinagwalang bahala nila ang pagpakasakit ng Panginoong Yesus para iligtas sila. Ano sabi diyan? Dahil sa kasalanan, nawalay nga ang tao sa Diyos at sa layunin ng Diyos. Hindi ito makakabalik sa Diyos kung sa sariling kakayahan lamang. Ito ang kabiguan ng reliyon mula pa noong una. Sinisikap ng reliyon na ibalik ang tao sa Diyos, subalit wala naman itong maitapat na kabayaran para sa patawarin ng Diyos ang tao sa kasundo ito sa Kanya. Ito ang buong dahilan kung bakit ibinigay ang Panginoong Yesus. Ang hindi natin kayang gawin ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Siya ang sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga 'di ba ating itinuturo na hindi talaga yung relihiyon, hindi yung pangalan ng relihiyon ang magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung iba, parang kampante lang, ay basta na, andito na ako sa relihiyong ko. Parang ganun lang, Basta ako'y kasapi na sa isang relihiyon, okay na ako. So parang ang basihan ng kanyang kaligtasan, yung basta't siya may relihiyon, maliligtas na siya. Hindi po ganon. Kailangan talaga natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan, siya yung tanging sapat na kabayaran. Kaya sabi diyan, bawat pari ay naglilingkod araw-araw, naghahandog ng ganon ding mga handog, subalit ang mga yun ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanya mga kaaway sa makatuwid. Sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. So ibig sabihin, yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, alam niyo po ang ibig sabihin nito, ay ibinubukod ng Diyos. Pinapaging banal ka na, pinapaging banal na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, anong gagawin nating pamumuhay? Mabuhay ng may kabanalan. Kaya nga ibinukod na tayo . Halimbawa, parang ganito. Akit, sa akin ka na, banal ka na. Hindi ka na sa sanlibutan. Kaya yung buhay mo ay gagamitin mo na para sa akin. Parang ganun po yun. Ibinukod tayo. Kaya nga po tinawag tayo galing doon saan? Kadiliman papunta sa kaliwanagan. So inihiwalay tayo ng Diyos doon sa kadiliman. Kaya ang ibig sabihin po nung church, yung iglesia. Yung iglesia, pag sinabi iglesia, mga tinawag. Mga tinawag, papalabas. Galing sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Yun po yung ibig sabihin ng church. Called out. Kaya ngayon, dahil ibinukod ka na, banal ka na sa Diyos. Di ba? Anong gagawin natin ngayon sa buhay natin? Mamumuhay talaga tayo doon sa kabanalan na gusto ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos, magpakabanal tayo . Amen? Amen? Kailangan ba nating magpakabanal? Kailangan. Pero hindi gusto ng Diyos yung tayo nagbabanal-banalan. Ang gusto niya, nagpapakabanal. Ang ayaw niya yung nagbabanal-banalan. Matutulad lang tayo doon sa mga Pariseo, sa mga Saduceo. Kaya tinutuligsa ng ating Panginoon dahil nagre-relihiyon lang sila, pero hindi sumusunod sa Panginoon. Ginagalang lang nila ang Diyos sa bibig,
pero ang puso nila ay malayo. Pinapakita lang nila doon sa kanilang mga ritual, doon sa kanilang mga tradisyon na sila ay banal. Pero sabi nga ng Panginoon sa kanila, ang katulad ninyo'y isang puting libingan na maputi sa labas, ngunit punong-puno naman ng kabulukan. Ayon ng Panginoon yun. Kaya pwedeng gawin ng mga tao yun. Gawin yung mga ritual, tradisyon, mga kung ano-ano pa sa relihiyon. Parang katulad din sa atin. Pwede tayong mag-church, sumamba, magpuri. Pwede po natin gawin lahat yan. Pero pagka yung laman naman ng puso natin, ay ganito, ganire, ganyan. Yun yung dinudiyos natin. Kasi hindi nakikita eh. Yun yung mahirap. Yung Diyos na hindi nakikita. Pero nasa loob ng puso at isip. Yun yung Diyos-Diyusan. Kaya pala sabi nila, tayong sasamba sa Diyos-Diyusan. Kasi maraming Diyos-Diyusan, mga kapatid. Kala nung iba, yung Diyos-Diyusan, lang? Yung mga bato lang, yung mga rebulto, hindi po. Yung pera nga, Diyos-Diyusan yun eh. Di ba? Kamukha kang pera, yun ang Diyos-Diyusan mo. Di ba? Pagka ang sinusunod mo, yung iyong sarili, mas sinusunod mo pa ang sarili mo kaysa sa Diyos. Di yung Diyos-Diyusan mo yung sarili mo. Pagka sinusunod mo, naniniwala ka doon sa mga tao. Kaysa sinabi ng salita ng Diyos, Diyos-Diyusan mo yun. Yan ang sinusunod mo eh. Kaya pala yung tao, ang gusto niya, sumamba sa Diyos-Diyusan kasi magagawa niya yung kanyang gusto. Pero pagka sumamba ka sa Diyos, sa tunay na Diyos, alam nyo, hindi madali. Kasi ang ipapagawa niya ay yung gusto niya. Hindi yung gusto natin. At naglalaban po yun. Hindi po yun madali, mga kapatid. Kaya sabi pa dyan, di ba? So may dalawang uri ng mga taong hindi mababago at hindi makakabalik sa Diyos. Una, mga nakarinig, subalit nagwalang bahala. Pangalawa, mga nakarinig, tumanggap na, subalit nagwalang bahala pa rin. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Hindi na tulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Kita nyo? Diba? Mas iniibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Pero sabi rito, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kaya lagi nasa dilim, para hindi makita. Pero nakikita naman ng Diyos. Sabi diyan, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kita nyo, mga kapatid, magkaiba. Yung iba nasa dilim para magtago, para hindi makita raw. Di ba? Pero yung mga sumusunod sa ating Panginoon, di ba? Nahayag na siya ay nasa liwanag. Kasi namumuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ano susunod? Anong sabi pa dyan? Ito, nakarinig, tumanggap, subalit nagwalang bahala pa rin. Anong sabi? Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Nanampalataya na ba sila? Pero anong ginawa? Tumalikod. Bakit napatunayan natin ang mananampalataya yan? Anong sabi? Dati naliwanagan na sila. Kita nyo, naging Kristiyano yan. Nakalasap na makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo na baptize pa ng Holy Spirit. Di ba? Tapos sabi diyan, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating.
Pagdating sa verse 6, kapag sila'y tumalikod, sabi nung ibang nangangaral, ay hindi yan Christian kasi wala daw Christian na tumatalikod. Hindi daw to Christian. Ano lang daw yan, mga nakarinig pero hindi pinansin yung salita ng Diyos. Paano hindi magiging Christian yan? Ano? Paano tatalikod yan kung hindi muna nanampalataya? Mga Christian po yan. Kaya ang tanong ganito, pwede bang yung Christian ay mapahamak pa? Yes. Eto nga po yun eh. Mga Christian na po ito eh. Kaya nga po pagka tayo, hindi tayo patuloy na nababago, nagsisikap mabago, sumunod sa ating Panginoon, ay may posibilidad mapunta tayo rito eh. Kahit nalasap na natin yung salita ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung banal na Espiritu, kung hindi natin pagsisikapan yung pagsunod sa Panginoon. Pinagsisikapan ba yung pagsunod sa Panginoon? Abay, kailangan po mga kapatid. Hindi yan yung basta nakaka-attend tayo, okay na yon. Basta nakakapakinig tayo, okay na yon. Eto lahat na ranasan nila eh. Naranasan po na nila lahat yan. Pero ano nangyari? Kapag sila'y tumalikod, pagkatas malas pang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinako sa krus at nilantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Bakit ang hirap na? Ba't ang hirap nang ibalik? Tumigas na uli ang puso. Ito yung matindi, no? Yung naranasan na lahat. Ito, pag tumalikod, ang galing ang galing mga tuwiran. Mag-twist. At ang pangit ton, ganito ang sabi, at tinan nyo, sabi, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinako sa krus at nilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit gano'n ang sabi ng sumulat? Sasabihin ng mga tao, hindi ba dating yan? Sabi niya, Christian siya. Sabi niya, born again siya. Asan yung Diyos niyang sinasabi? Asan yung Kristo niyang dating pinapahayag? Wala palang kwenta yung kanyang Panginoon. O, di ba? Inilalantad natin sa kahihiyan yung ang Panginoon. Dahil doon sa ginawa niya. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung Diyos na yan, yung Kristo na yan. At ganyan ang ginawa niya. O, di ba? Isang malaking kahihiyan yun sa pangalan ng Panginoon. Di ba, minsan tayo nasasabi, Christian ka pa naman. Di ba, minsan ganon? Mag-iingat tayo mga kapatid. Yes, hindi tayo perpekto. Pero kinakailangan natin maging ganap. Kailangan maging ganap kayo katulad ng Diyos nyo na ganap. Magpakabanal kayo katulad ng Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Mahirap bang magpakabanal? Sige po, sagot. Mahirap bang magpakabanal? Mahirap. Pero kailangan ba nating magpakabanal? Amen? Yes. Kaya nga doon tayo patuloy na bago. Kapatid. Pag tayo nagkasala, anong gagawin natin? Abay, magsisi, pero papabayaan mo? Itatago mo? Nagkukunwari ka lang? Ay, pinatitigas mo ang iyong puso. Ganun po yun mga kapatid. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, siya'y tapat at banal, at ikaw ay
tawarin. Kaya lang, iniisip ng iba, ay hindi naman ako nagkakasala. Ano? Merong ganong teaching na kahit na ano pang gawin mong kasalanan, hindi ka na nagkakasala. Ano? Kasi nga, covered ka na ng blood ni Jesus. Ay, ano ba yun? Tayo mababasa po natin yan. Kaya kita niyo po ano yung mangyayari sa mga yung wakas na mga nagwalang bahala sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, sisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ng lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Kita nyo, ang tinutukoy niya po yung tao na tumanggap ng salita ng Diyos pero binaliwala niya. Ay, di ba? Meron pong parabolang ganito, talinhaga. Merong isang magsasaka. Nagtanim siya ng binhi. May natanim saan? Sa tabing daan. Sumunod, may natanim saan? Sa mabato na lupa. Sumunod, may natanim saan? Sa matinik at madawag na lupa. At may natanim sa mabuting lupa o yung matabang lupa. Ang tinutukoy niya yung tao. Na kapag yung tumubo roon, ay katulad nito, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Yan po yung mangyayari. Kaya ang inaasahan ng Panginoon sa atin, yung tumutubo sa atin, ay yung alin? Ano yung dapat tumutubo sa atin? Nabubunga? Salita ng Diyos. Hindi mga dawag, hindi mga tinig, hindi mga bato, mga kapatid. Yun po yung inaasahan. Ano susunod po? Ayan, so, eto na. Mga eksakto tayo ngayon, Bakit nga ba ihiwalay ng Diyos sa mga hindi nakabalik sa Kanya? Pangatlo, sabi diyan, sapagkat hindi sila nabago tungo sa pamumuhay sa bagong daigdig. Pag hindi po nabago, mga kapatid, hindi po tayo makakasama dun sa bagong daigdig. Tingnan niyo po, sabi po, nitong panahon natin, naus yung pangaral na ang mahalaga ay ang mailigtas lamang. Gusto po, kahit nga ngayon ganun basta pastor, ako yung nanampalataya na, naligtas na ako. Okay na yun. Sasabihin ganun. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tama naman po ito, subalit kulang. Hindi lamang kaligtasan ang hangad ng Diyos para sa atin. Manapa ang kaligtasan ay pintuan lamang upang tayo ay mabago tungo sa wangis ng Panginoong Hesus. Siya lamang ang pananampalataya, sayang lamang ang pananampalatayang wala namang gawa. Sayang po yun. Wala namang pagbabagong dala. Sa totoo lamang, ito ay isang patay na pananampalataya. Nagiging buhay lang ang pananampalataya pag nakikita at nahayag sa ating mga buhay. Yun po yun, mga kapatid. Ang babalikan at kakaudin ng Panginoong Hesus ay yung mga nanampalataya at naiwangis sa Kanya. Tinan niyo po, mga kapatid. Babasa tayo. Kayo magbasa, mga kapatid. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Lakas natin. 1, 2, 3. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Kita nyo? Sabi ni Juan, di ba ang linaw? Hindi pwedeng sasabihin lang natin, ay basta pastor, nakakakilala na ako sa Panginoon. Nakilala ko na siya. Kita nyo po, itinutuwid ka agad ng mga apostol, yung mga pwedeng gamitin ng tao na parang pang-justify niya lang sa kanyang mga ginagawa.
Hindi, nakilala. Basta kilala ko na ang Panginoon. Kasi yun naman ang sabi. Basta tumawag ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. Pero hindi ganun, mga kapatid eh. Ang linaw. Sabi ni Apostol Juan, nakatitiyak tayo. Sabing ganun, ha? Ating anuin mabuti, ha? Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, basahin nating mabuti. Sino po yung nakakatiyak lang? Sabi, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Period. Yun po yung totoong nakakakilala sa Panginoon. Yung sumusunod sa kanyang mga utos. Mahirap bang sundin ang utos ng Diyos? Ha? Mahirap ba? Ha? Alam niyo po, nung tayo unbeliever pa, mahirap. Pero mananampalataya ka na, madali lang. Sinabi rin sa Biblia yan eh. Hindi naman mahirap sundin ang salita ng Diyos. Bakit lang nagiging mahirap minsan? Mga kapatid. Kasi nga, ayaw natin ipasakop yung ating sarili sa Diyos. Basta't sinabi ng Panginoon ganito, ialay mo sarili mo. Sinabi ba ng Diyos yun? Pag ayaw mong gawin, mahihirapan ka talaga. Diba? Sabi, magbago na kayo ng isip. Diba ganun yung yung mga turo eh. Pag ayaw mong ialay ang sarili mo, ay mahihirapan ka talaga. Pero yun ang utos. Pag ayaw magbago ng isip, mahihirapan ka talaga. Ayaw mong baguhin eh. Pag panayang ayon mo sa takbo ng sanlibutan, samantalang ang sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, mahihirapan ka talaga. Kasi ayaw mong ipasakop yung iyong kalooban dun sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Juan, yung nakakatiyak lang na kumikilala sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Kaya pag sinasabing gano'n, nakikilala ko siya, ngunit di naman sumusunod sa kanyang mga utos, sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. O paano malalaman na tayo mananampalataya, yung katotohanan na sa atin? Ano yung katotohanan? Sige. Sinasabi na nga. Ano yung katotohanan? Ate Christy? Yung salita ng Diyos. O ngayon, paano ngayon malalaman yung katotohanan na sa'yo? Pag sumusunod ka doon sa katotohanan. Nandyan po lahat ito magkakasama. Yung salita, pag sinusunod yung salita ng Diyos, tapos sabi dyan, yung sumusunod sa kanyang utos ay sinunod at wala sa kanya ang katotohanan. Yung salita ng Diyos. Ganun po yun. Kaya sabi, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sabi wagas. Ano bang ibig sabihin ng wagas? Yun, sabi ni Ate Christy, pure. Tunay. Puro. Dalisay. Yun. Dalisay. May ibig ng dalisay. Parang gano'n. May ibig ng wagas. Sabi diyan, sa ganito malalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sabi, sino mang nagsasabing, sabay-sabay, 1, 2, 3, sa verse 6, yung malakas, 1, 2, 3, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kailangan ba natin tularan ng Panginoong Yesus? Ay, yun po ang sabi. Kaya pag hindi natin susundan ng Panginoong Yesus, hindi tayo matutulad sa Kanya. Pero kung susunod tayo sa Panginoong Yesus, matutulad tayo kay Kristo. Kaya nagiging kawangis tayo ng Diyos. Amen?
Ang linaw. Ano pa susunod? Ang linaw niya, no? Ang tunay na nakakakilala. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga ang totoo. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ito niyo po ha. Binanggit na naman niya, hindi nila kinikilala. Kaya lang, pag sinasabi natin, ang nagsasabing nakikilala ko siya, o hindi sumusunod, di ba? Ay nagsisinungaling. Para lang tayo ding unbeliever. Pero sinasabi natin na tayo believer. Oh, ganun po yun mga kapatid. Sabi dyan, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit, hindi pa nahayag maging kalagayan natin. Ngunit, alam nating pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Tingnan niyo po pagpalito ng Panginoong Yesus, matutulad na tayo talaga sa Kanya. Bakit? Kasi yung katawan ng Panginoong Yesus nang siya'y muling binuhay, pagdating niya, magiging katulad din tayo niya. Magiging glorified body na din tayo, katulad ng Panginoong Yesus. Kaya pagdating sa verse 3, sabay-sabay, basahin natin, yung pinakamalakas. 1, 2, 3. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kailangan tularan si Kristo? Ayan, ang linaw po. Sabi nagsisikap. Kaya pinagsisikapan po yan. Pag sinabi nagsisikap, ano ba yun? Action word yun, di ba? Ano ba sa English nun? Ha? Running. Trying hard. Trying hard. Pag trying hard, hindi yun. Totoo. Nagkukunwari lang yun. Kailangan po, pagsikapan natin. Kaya yung pagsunod sa Panginoong Yesus, hindi yun hindi yun parang nasa isip mo lang, nagpe-pray ka, Lord, magpe-pray ka, Lord, tulungan mo ako na makasunod sa iyo. Tama ba yung prayer na ganun? Sige. Mga kapatid. Tamang nananalangin tayo. Sige. Tama rin po yun. Pero, kailangan may gawin tayo. Anong gagawin natin? Nagsisikap. Minsan, yung dapat nating gawin, pinapagawa natin sa Diyos. Hindi po gagawin ng Diyos yun, mga kapatid. Sasabihin mo na, Lord, turuan mo ako na tuwing linggo makapagsimba ako. Sasabihin mo ganon? Pagpe-pray mo? Lord, gusto ko linggo-linggo makasimba ako. Yan ang panalangin ko. Gawin mo para sa akin yon. Sino? Ang Diyos ang gagawa para sa iyo? Natutulog ka. Gising ka na. Gising ka. Di ba? Samantalang, halimbawa, linggo-linggo, o kaya Sabado, pero mo, magpupuyat ka. Matutulog ka ng 4:00 ng daling araw. Tapos magpe-pray ka ng daling araw. Lord, salamat po sa umagang ito. Pero matutulog ka pa lang. Tapos magpe-pray mo, Lord, nawa po, gisingin mo ako mamayang 9:00. Para makapag-church ako. Piruin mo yon? Anong klaseng Kristiyano yung ganon? Gusto mong sumunod sa Panginoon, tapos gagawin mo mula alas 8 hanggang alas 4, nagdududut ka. Ang Ginoo, kundi manuod. Tapos magreklamo. Ay magtetes ka, Pastor, di ako makasimba. Puyat ako.
Ano? Alam niyo po mga kapatid, kung tayo yung tapat tayo sa Panginoon, hindi natin gagawin yung mga ganun eh. Alam niyo dapat gawin natin? Ay, makatulog na maaga. Araw ng linggo bukas. Para sa Panginoon naman to. Kaya gagawin mo yung mga ganun. Pero yung halimbawa, yung wala kang pakialam, basta bukas magsisimba ako. Mama, gisingin mo ako ha. Sisimba ako. Papa, gisingin mo ako. Yung mga ganun, Okay, sabihin sa kapatid, ate, kuya, gisingin mo ako ha. Kasi magsisimba ako. Yung pala, yung kapatid niya, puyat din. Parehas lang pala sila. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, hindi yan yung pinagpe-pray lang basta. Kailangan talaga didisiplinahin yung ating mga sarili. Kaya salitang disipulo, kinuha rin sa salitang disiplinado yan eh. Kahit si Pablo, ganun ginagawa niya. Sabi niya, I die daily. Pinapatay niya yung kanyang sarili, araw-araw. Hindi po yung sinasaksak niyang ganun, ha? Yung pinapatay niya, yung sarili niya, na kung saan, ay nasusunod niya. Tapos, siya kumukontra dun sa gusto ng Panginoon. Pinapatay niya yun. Kaya nga, di ba, sabi, pag sumunod tayo sa Panginoon, sabi niya, ang sino mang ibig sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili. Di ba yun ang sabi? I-deny mo yung sarili mo. I-deny mo. Kailangan kalimutan mo sarili mo. Mawala ka sa sarili mo. Nanguhuli ka. Hindi po ganun. Yun po yun yung nagsisikap na sumunod sa Panginoon. Tingnan mo, halimbawa, sasabihin ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, ialay mo sarili mo. Sino gagawa nun? Ang Diyos? Sa iyo nga pinapagawa, sa atin nga pinagagawa. Tapos sasabihin, Diyos ko po, gawin mo pong maialay ko ang sarili ko sa iyo. Sabi na, huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan. Sasabihin mo, Lord, ilayo mo ako sa tuksong ito, Lord. Layo mo ako. Pero malapit ka. Sabi nga, huwag umayon eh. Huwag mong tularan eh. Huwag mong gawin yung ginagawa ng mga Tapos sinasamaan mo pa. Sige nga. Hindi gagawin ng Diyos yun para sa atin. Tayo ang gagawa dun sa sinasabi niya at ipinag-uutos. Ang ginawa ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, siya nagbibigay ng utos, ng aral. Para tayo mabago at makawangis ng ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, kusa. Kusa mong gagawin. Ikaw magpapasya. Ikaw magdidesisyon. Hindi siya. Tandaan natin, nababago lang tayo pag sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Tama hindi? Dahil kung ang Diyos ang gagawa nun, baka wala tayo sa sarili lahat. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kahit si Eva at Adan, lahat ng pagkain dyan, makakain nyo. Wag lang yan. Di ba may utos siya? Di ngayon, nakakikristo na tayo. May turo ba ang ating Panginoong Yesus? Kaya nga naandyan yung mga aral ng mga apostol na dapat nating gawin para mabago tayo at maiwangis tayo sa ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming pong salamat at nawa po tayo'y napagpala ng kanyang mga salita.